COVID Watch Weekend. Review ng mga nagaganap sa nakaraang linggo sa ating laban kontra COVID-19. Pagkilala sa mga frontliners, talakayan sa iba't ibang issue kaugnay ng pandemya at pagtunghay sa sinasabi ng Biblia sa nararanasan nating krisis. COVID Watch Weekend. Magandang umaga para sa isa na namang edisyon ng COVID Watch Weekend. Ito si Heidi Bernardo Sampang. Sa ating balitang COVID Watch, ang magandang balita tungkol sa pagkakaapruba ng FDA ng Amerika sa Pfizer bilang ganap na bakuna laban sa COVID-19. Ang occupancy rate ng mga COVID beds sa mga ospital at ang sinasabing upcasing ng COVID cases na pinababayaran ng mga ospital sa PhilHealth. Maririnig din natin ang ating Frontliner of the Week na ipakikilala ni Joy Kawayan Combatier. Ang special report ni Mari Boyles Aragona ay tungkol sa maaaring ibunga ng booster shot ng bakuna laban sa COVID-19. At mula naman kay FEBC Philippines President Dan Andrew Cura, ang kanyang pagbubulay tungkol sa paggawa ng kabutihan sa lahat ng panahon ng pandemya. COVID-19 Watch. Kailangan pang mag-apply para sa Certificate for Product Registration or CPR ng Pfizer-BioNTech para sa COVID-19 vaccines bago ito gawaran ng full approval dito sa Pilipinas. Ayon kay Food and Drug Administration or FDA Director General Eric Domingo, kapag nabigyan na ng CPR, maaari na itong mabili ng pribadong sektor na magbibigay daan upang maging commercially available na ang Pfizer anti-COVID vaccine. Sa ngayon kasi tanging ang national government ang pwedeng bumili ng mga bakuna dahil ang mga ito ay nasa ilalim ng Emergency Use Authorization o EUA. Umaasa ang FDA na ang full approval ay makapagpapataas ng public confidence sa bakuna dahil patunay na ito ay kumpleto na ng clinical trials, dumaan sa review at nakapasa sa safety and efficacy standards. Inaasahan ng FDA na magsusumiti na ang Pfizer-BioNTech ng full approval application sa loob ng 1 o 2 buwan. 1 buwan din ang hihintayin bago maglabas ng desisyon ukol dito ang FDA. Nitong Lunes, matatandaan na inaprubahan ng US FDA ang full approval ng Pfizer-BioNTech's COVID vaccine para sa edad 16 pataas. Hindi nakakailanganin ng pribadong sektor ang tripartite deal kung mayroon ng full approval ng ating FDA ang Pfizer vaccine. Ito ay ayon kay Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion. Aniya, game changer talaga ang full approval ng bakuna lalo na sa paraan ng pagbili ng pribadong sektor ng COVID vaccines. Magbibigay daan aniya ang full approval para sa dagdag na access sa bakuna. Pag nagkataon, sinabi ni Concepcion na maaari nang mag-import ang private sector nang hindi nadadaan sa national government. Darating din anya ang araw na pwede nang bilhin sa mga butika ang COVID vaccines. Nasa 72% ng intensive care unit beds ang okupado sa bansa. Ayon sa data mula sa Department of Health, nasa high risk din ang ICU sa Metro Manila kung saan 73% ng 1,400 ICU beds ang okupado. Itinuturing na high risk ang occupancy rate kung ito ay higit 70% ngunit hindi lalampas ng 85%. Samantala, 68% ng 20,500 ward beds sa buong bansa ang gamit ngayon habang 70% ng 4,100 ward beds sa NCR ang okupado. Kaugnay nito, 54% ng 3,200 na mechanical ventilators sa buong bansa ang ginagamit sa ngayon habang 62% ng 1,100 mechanical ventilators ang utilized sa NCR. Umapila ang Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PHAPI sa PhilHealth na bayaran na ang mga pagkakautang nito sa mga ospital. Ayon kay PHAPI President Dr. Jose Rene de Grano, hindi dapat palalain ng PhilHealth ang pagdududa sa mga pribadong ospital tungkol sa sinasabing upcasing na ginagawa umano ng ilang mga doktor at mga ospital. Ito ay sa harap ng investigasyon ng state insurer sa di umano'y pandaraya o misdeclaration
declaration upang makasingil ng mas malaki sa PhilHealth. Ayon kay De Grano, nakalulungkot na pinalalabas ng PhilHealth na ganito ang ginagawa ng lahat ng ospital. Ang totoo niya ay may ilang ospital na ang nagsara dahil sa nabiting pagbabayad at pulisiya ng PhilHealth. Nabatid kay De Grano na isa sa mga nasabing ospital ay mula sa Samar at isa sa Davao. Anya, mayroong iba pang member hospitals ang nagpaplanong magsara, bagamat umiisip ng ibang paraan ang mga ito para makapagpatuloy ng operasyon tulad ng pangungutang sa bangko o pagbabawas ng oras ng trabaho at maging ng staff. Una nang nagkausap ang mga grupo ng mga ospital at ang PhilHealth para tutukan ang memo ng ahensya hinggil sa suspensyon ng payment ng claims na hakbangin kontra healthcare providers na iniimbestigahan pa. Inihayag ni Dr. De Grano na itutuloy ng mga ospital ang bantang pagputol sa tie-up sa PhilHealth kung hindi ito magbabayad ng claims matapos ang kanilang pag-uusap. Ang ating frontliner of the week ay si Dorothy Joyce Valdez-Pama, isang family medicine resident sa South Cotabato Provincial Hospital. At para ipakilala siya, narito si Joy Kawayan Combatier. Ang isang family physician ay tumututok sa pangangailangan ng buong pamilya mula sa mga bata hanggang sa matatanda. Ibinahagi ng ating frontliner of the week na si Dr. Dorothy Joyce Pama ang kanyang karanasan sa unang taon bilang resident doctor sa South Cotabato Provincial Hospital at ang mga hamon na hinaharap ng kanilang mga pasyente ngayong panahon ng pandemya. Sa provincial hospital po, yung FAMED po kasi, usually, we rotate po. So, every department, makaka-experience po kasi kami. So, as of now, ako po, nasa PIDA ako kasi when we say family medicine po kasi, the whole family po, pwede po naming ma-assess. And then, it's not just yung mga sakit ng pamilya, pwede din po kami maka-assess ng mga psychological problems ng mga patient or if, for example, may challenges ba ang patients with the finances. Kasi po yung stress ng pamilya, hindi lang naman po kasi physical. So sometimes yung stress po ng pamilya, pati po sa budgeting, pati po sa relationship with one another. So ganun po yung FAMED. However, as of now kasi first year resident pa ako, so more of taking good care physically of the patients. And then the challenges po na nakikita ko as of now, kasi very limited po yung number of patients. Kasi unlike dati po na anyone kahit na whether severe man o hindi, if they feel like kailangan nila magpa-check up, agad-agad makakapasok sa hospital. However, ngayon po, we have a lot of protocols to follow, COVID. So sometimes yung patients, they would rather stay in home kasi kailangan pa pumunta ng barangay, kailangan pa pumunta ng other places para makakuha ng mga referral before makapunta ng hospital kung hindi lang man emergency. And here in South Cotabato Provincial Hospital, if emergency po, usually dumediretso na ang tao. However, if yung mga check-up, we need to go to the Barangay Health Center first for assessment and then sila po ang gagawa ng referral. Most of the time kasi since COVID nga po, ang assessment po ginagawa na sa barangay. For the protection of the patients, hindi agad-agad silang ma-expose sa hospital if hindi lang naman kailangan. Ngayong tumataas naman ang kaso ng COVID-19 dahil sa mga variant of concern, mas lalong nag-iingat ang mga ospital sa pagsusuri sa kanilang mga pasyente. Ipinaliwanag ni Dr. Joyce kung ano ang prosesong kanilang sinusunod sa ospital upang makasiguro. I think hospitals all over Philippines are getting ready for the increasing number of patients natin COVID-related. Usually, may mga algorithms yan. For example, nakita na symptomatic ang patient, so agad, yung rapid antigen test natin. If the rapid antigen test will turn out positive, so kini-consider na positive na ang dalawa kasi yan, the rapid antigen test and the RT-PCR. Yung rapid antigen test in 30 minutes to 1 hour siguro. So we will be having na the result. However, it's not the confirmatory. The confirmatory is the RT-PCR. Yung RT-PCR po, depende. Sometimes, around 1 to 3 days na kukuha ang resulta. Depende sa dami ng pasyente at depende kung saan ipapadala yung sample. Ngayon po, for example, symptomatic ang pasyente. Ibig sabihin po ng symptomatic, inuubo, sinusupon, may sore throat, malagnat, etc. If may symptoms po yung pasyente,
Usually, we call the BHERTS, yung sa barangay. Tinitest through that rapid antigen test. So, around 30 minutes, makukuha na yung resulta. And then, pag nakuha na po yung resulta, pag positive, kinoconsider na positive po sa COVID, pero kino-confirm pa din naman po. So, as early as 30 minutes to 1 hour, pag nag-positive sa rapid antigen test, pwede nang ma-separate ang patient. However po, if negative ang patient sa rapid antigen test, we confirm it through RT-PCR. So, for that moment, nag-aantay tayo ng resulta ng RT-PCR, self-isolate muna ang patient. Sa gitna ng mga stress na dala ng pandemya, nagbigay ng mga coping mechanism ang ating frontline doctor sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Before we face a brand new day, we have to have the strength to face it. So early in the morning, we have to pray because nothing goes wrong in prayers po. So we have to pray, and then in everything, we really have to love what we do. So if we love what we serve, it will be less stressful. Another po is if we know that we have the support from the family. So it's very important to have support sa mga kasama natin sa bahay, sa pamilya, and then in the workplace, unity is very important. So as the healthcare providers, we have to be united to give proper care sa ating mga patients. And in doing that, if we are united in giving the proper care to our patients, we become less stressful. Especially if, for example, ako po, doctor, if kaibigan ko yung kapwa akong doktor, if kaibigan ko yung nurse, kaibigan ko yung lahat na natatrabaho sa hospitals, yung ating mga janitors po, it will be less stressful. Kasi lahat tayo pagod. Kaya lang, we really have to look back, we have to remember kung para saan ba tayo, kung para kanino ba tayo, kung para saan ba tayo bumabangon everyday. Ibinahagi rin ni Dr. Joyce ang mga nakikita nitong positibong dulot ng pandemya na noon ay hindi natin nabigyang pansin. For me, if I would assess if may positive ba, I think marami din. For example, dati parang ang hirap maging masaya ng isang tao. Ang daming gusto sa buhay, ang daming gustong pasyalan. Pero ngayon, parang bumalik tayo sa basic. Bumalik tayo sa simple. We can find joy again inside our homes. We can find joy in simple things, even looking at our puppies, sa ating family din. Yung bonding ng family, mas na-appreciate natin ngayon. Dati kasi, Joy, feeling ko, some of us are becoming careless sa everything. Ngayon po, we are becoming more careful. We are becoming more vigilant. We practice what we call the following of protocols. We practice yung pagiging good citizen na we follow the rules, yung mga ganyan. Sa bahay lang, happy na tayo. Makakatulog lang, happy na tayo. At the end of the day, wala tayong symptoms, happy na din tayo. Every day is a blessing talagang. Kung may negative man na idudulot sa atin, meron ding positive. Sa huli, may paalala ang ating family physician kung anong maiambag ng bawat isa upang maging solusyon sa nararanasang pandemya. Lagi po nating naririnig ang mga salitang ligtas ang may alam. It's really true. Sana po po tayo makinig sa mga fake news lang. We have to assess, is totoo ba ang ating mga naririnig? Kasi if ever we hear fake news, another stress po kasi yan sa atin. And then we always have to remember na we're all in this together. Hindi po ito laro-laro lang ang ating sitwasyon ngayon. So we have to work hand in hand. We have to be united. Ang panahon po natin ngayon, masasabi po natin na hindi basta-basta. We have to follow protocol. We have to follow the experts. We have to screen kung ano po ang dapat nating basahin at paniwalaan. And we have to make a difference. We have to start it within us because, for example, I can make a difference starting with myself. Parang ang liit-liit lang, pero small isn't nothing. So, ibig sabihin, may epekto talaga po kahit na maliit lang. And if lahat tayo gagawa ng maliit, nagiging malaki siya. So, from me, if I will start, so a person can start to make a difference. And from that one person, he can influence another. And then, yung na-influensyahan niya will make a difference also. And the difference will continue. Natutunan natin sa ating Frontliner of the Week na dapat ipagpasalamat ang mga simpleng bagay na kaloob ng Diyos at sa bawat simpleng kontribusyon natin upang mapaglabanan ang pandemya, kung tayo ay sama-sama at tulong-tulong, mapagtatagumpayan natin ito. Para sa COVID Watch Weekend, ako po si Joy Kawayan Combatier.
Salamat Joy at maraming salamat din kay Miss Dothy. Samantala, patuloy po kaming nagpapasalamat sa inyong pinansyal na suporta para sa FEBC Philippines. Kung kayo po ay interesadong magsimulang tumulong, bisitahin lamang ang webpage na donatenow.febc.ph o tumawag sa 0947-333-5605 para sa detalye at maaari rin pong mag-donate sa pamamagitan ng GCash. Sa pagpapatuloy ng COVID Watch Weekend, pagtuunan natin ng pansin ang tinatawag na booster shots ng bakuna kontra COVID-19. May panawagan ang World Health Organization laban dito dahil sa higit na malaking problemang idudulot nito. Pakinggan natin ang special report ni Mari Boyles Aragona. Ayon sa Our World in Data, noong August 24, 2021 ay umabot na sa 5 billion doses ng iba't ibang COVID-19 vaccine ang na-administer sa buong mundo. Nasa 1.92 billion dito ay may tuturing na fully vaccinated. Ibig sabihin, 24.6% na ng populasyon worldwide ang nabakunahan laban sa COVID-19. Lumalabas sa mga datos na ito na malaking bahagi pa rin ng populasyon ang hindi pa nakatatanggap ng maski unang dose ng bakuna upang maging ligtas laban sa kasalukuyang pandemya. Sa kabila nito, para sa mga mas mauunlad na bansa tulad ng Israel, Estados Unidos at United Kingdom, ang usapin na ng booster shot ng vaccines ang kanilang pinagtutuunan ng pansin. Gayunman, hindi pa suportado ng World Health Organization at mariin nilang dinidiscourage sa ngayon ang mga booster shot. Pero ano nga ba ang booster shot ng COVID-19 vaccine at bakit mismong WHO na ang nag-endorso na ipagpaliban muna ito? Sa ating kaalaman, bukod sa Johnson & Johnson, marami sa mga major COVID-19 vaccine ay nangangailangan ng 2 beses na pagpapabakuna upang maging totoong epektibo. Gayunman habang patuloy ang bagong pag-aaral ng mga siyentipiko, lumalabas na makalipas ang ilang buwan ay kakailanganin din ng ikatlong dose na tinatawag na booster shot. Hindi ito nangangahulugan na hindi na epektibo ang unang 2 dose ng COVID-19 vaccine, ngunit mas tataas ang efficacy nito laban sa virus kung mayroong booster shot. Sa Israel, bukas na ang kanilang health ministry para mag-administer ng booster shot sa kanilang populasyon. Sinisimula na ring iplano ngayon ng United Kingdom kung paano nila i-roll out ang booster shot sa kanilang mga mamamayan. Pero sa gitna nito, humihiling ang World Health Organization na wag muna sanang simulan o isipin ng mas mauunlad na bansa ang pagbibigay ng booster shot. Ang dahilan ay dahil malaking porsyento pa ng populasyon sa buong mundo ang hindi pa nga nababakunahan. Ito ay dahil sa kakulangan o mabagal na paglabas ng supply ng bakuna. Kung ang mga supply na dapat sana ay mauunang ibigay sa mga unvaccinated ay mapupunta para sa mga booster shot, mas lalong matatagalan bago matapos ang pandemya. Ipinaliwanag ni WHO Chief Scientist Dr. Soumya Swaminathan na kung mas tatagal pang mananatili ang mataas na bilang ng mga unvaccinated, maaring ang pagkalat ng virus ay gumawa na naman ng mas nakakahawang variant. Para mapigilan ang bagong paglabas ng bagong variant, kailangan munang makamit ang immunity target sa buong mundo. Ayon sa WHO, 11 billion doses ng bakuna ang kailangan para masabing under control na ang COVID-19 pandemic. Pero batay sa data nating binanggit kanina, malayo pa bago makamit ang goal na ito. Kaya naman naisa na ng WHO na unahin ang pagtuunan ng pansin ng mga bansa ang 11 billion goal bago simulang i-roll out ang COVID-19 booster shots. Sa gitna nito, ang Estados Unidos ay nagpasya na ngayong Setyembre ay magro-roll out na sila ng booster shots pero para muna sa mga immunocompromised. Ito ay yung mga adult na mayroong karamdaman na maaaring maglagay sa kanila sa peligro kung mahawa sila ng COVID-19. Sa Pilipinas naman, pahirapan pa ring maabot ang herd immunity goal mula sa bakuna dahil sa maraming factors, bagamat nag-secure na ng supply ang pamahalaan para sa mga booster dose.
Kailangan nga bang magmadali sa pagtanggap ng booster shot? Para kay Dr. Michael Ryan ng WHO, ang ethical consideration dito ay malaki. Inahilintulad niya ito sa isang senaryo. Ang isang taong fully vaccinated ay mahahalin tulad sa mayroong suot na life jacket. Kapag binigyan mo pa ito ng booster shot, ay parang binigyan mo na rin ito ng pangalawang life jacket habang maraming iba pang tao na wala man lang suot na life jacket sa ngayon. Para sa WHO, mahalagang unahin munang magkaroon ng proteksyon ng lahat upang maging patas ito at upang hindi na lumala pa ang virus na nagdulot nitong pandemya. Para sa FEBC News, ako po si Mari Boyles, Aragona. Malaki ang bahagi ng tamang pamumuno o leadership sa matagumpay na pagpuksa sa COVID-19. Bukod sa pamumuno sa larangan ng medisina at siyensya, mayroon ding uri ng leadership na maaaring gampanan ng ordinaryong mamamayan sa laban na ito. Alamin natin sa pagbubulay na iyahatid ni FEBC Philippines President Dan Andrew Cura. Sa gitna ng krisis ng COVID-19, ang mga leader na higit na pararangalan ay iyaong namumuno ng may katotohanan at integridad. Tulad ito ng mga namuno na kinilala ng sulat ng mga Ebreo na hindi lang dapat alalahanin kung hindi tularan. Alalahanin ninyo mga dating namuno sa inyo na nagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano silang namuhay at namatay na may pananampalataya. Sila ang tularan ninyo. Hebreo, Kabanatang 13, Talatang 7. Wika nga ni John Maxwell, isang kilalang eksperto sa pamumuno. Ang pamumuno ay impluwensya. Walang labis, walang kulang. Higit pa sa siyensya at mga plano sa pampublikong kalusugan, ang impluwensya natin sa kapwa ang isa sa mga susi sa matagumpay na pagsugpo ng pandemyang ito. Paano tayo mamumuno sa pamamagitan ng ating impluwensya? Una, maging modelo ng pag-asa. Lubhang nakahahawa ang isang taong may positibong pananaw sa buhay. Hindi lang siya likas na masayahin, kundi naniniwala siya sa kagandahan na nasa likod ng mga paghihirap. Tanggap ng isang mabuting mamumuno ang katotohanan ng balita at impormasyon, subalit puno pa rin siya ng pag-asa. Hindi niya ipinagkakaila na marami ang nagkakasakit. Subalit bukang bibig pa rin niya ang pag-asa at ang mga solusyon para sa krisis na kinahaharap. Nais naming patuloy na maging masigasig ang bawat isa sa inyo sa pag-asa nyo sa Diyos hanggang sa wakas. Para kamtan ninyo ang inaasahan ninyo. Huwag kayong maging tamad, sa halip tularan ninyo ang mga tao na tumanggap ng mga ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya nila at pagtitiis. Hebreo, Kabanatang 6, Talatang 11 hanggang 12. Pangalawa, pahalagahan ang katotohanan. Patuloy na nadaragdagan ang kaalaman patungkol sa COVID-19, ngunit patuloy ring sinasabi ng mga siyentipiko at ng mga doktor, marami pa tayong hindi alam. Habang dumarating ang bagong impormasyon, bumubuhos din naman ang mga maling impormasyon. Kaya pati ang katotohanan ay mayroon na ring mga variants, ika nga. Iniimpluwensyahan ng isang mabuting pinuno ang kanyang nasasakupan na kumapit lamang sa kung ano ang totoo at ang katotohanan, at tanggihan ang mga bagay na walang basihan. Tulad nga ng sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, kaya huwag kayong magsisinungaling. Ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan sa kanyang mga kapatid kay Kristo dahil kabilang tayo lahat sa iisang katawan. Epeso, Kabanatang 4, Talatang 25. Pangatlo, manguna sa pagbabago. Pagbabago ang kailangan ng panahong ito. Marami sa mga pagbabago ay hindi lamang mahirap kung hindi pang matagalan pa. Hindi magiging madali na tanggapin ang mga ito tulad na lamang ng paglilimita sa mga pagtitipon, blended learning para sa mga mag-aaral, hybrid office para sa mga manggagawa. Hindi lahat ay maibabalik natin sa dati. Pero
isinusulong ng mahusay na namumuno ang mga pagbabago ng may malasakit at pag-uunawa. Ipinapakita nilang ang mga pagbabago ay tungo sa mas mainam na buhay kaysa sa dati. Ang sabi ng propetang Isaias, "Pero huwag na ninyong isipin pa ang nakaraan dahil bagong bagay na ang gagawin ko. Ito'y nangyayari at nakikita na ninyo." Isaias, Kabanatang 43, talatang 18 hanggang 19. Ito ang Panginoon na nagsasabi sa bayang Israel na ako'y may ginagawa na sa harapan ninyo. Kalimutan niyo na ang mga nakaraang gawi na hindi makabubuti sa inyo. Sana ganun din ang ating maging pananaw sa kasalukuyan. Pang-apat, itaguyod ang kabutihan. Pinukaw ng COVID-19 ang kabutihan at kalooban ng mga tao sa mundo, kung saan nabigo ang pamahalaan sa pag-alalay sa mga pangangailangan ng mga mahihirap. Doon tumayo ang mga komunidad para tulungan ang kapwa. At kahit wala sa mga headline ng mga balita o sa social media, narariyan pa rin ang mga kwento ng kabayanihan at malasakit ng mga taong hindi man matatawag na leader ay malakas na impluwensya para sa kabutihan ng kanilang komunidad na nais ng ating Panginoong Diyos. Tinuruan tayo ng Panginoon kung ano ang mabuti at ito ang nais niyang gawin natin. Gawin natin ang matuwid, pairalin natin ang pagkamaawain sa iba at buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos. Micas 6, talatang 8. Panglima, muling balikan ang layunin. Natigil ang mga plano natin dahil sa pandemya. Marami sa mga ito ay hindi lang pansamantala, kung hindi pangmatagalan na nating tinanggal. Ang mahusay na pinuno ay hinihikayat ang kanyang nasasakupan na huwag tumingin sa pagkakatigil ng mga plano nila, kundi sa tunay na layunin ng kanilang samahan o ng kanilang kumpanya. Ginagamit niya ang pagkakataong ito upang suriin muli ang kanyang tunay na layunin sa mundo. Tutuparin ng Panginoon ang kanyang layunin para sa akin. Ang iyong tapat na pag-ibig, o Panginoon, ay magpakailan paman. Mga awit, 138, talatang 8. Marami nang nagsabi na kailangan sa panahong ito ay pamumunong magsasaalang-alang sa kapakanan, hindi lang ng mga kasalukuyang henerasyon, kung hindi sa mga susunod pa. Ama naming Diyos, salamat Panginoon sa karunungan na iyong binibigay sa iyong salita. Salamat Panginoon na kami ay binigyan mo ng kakayanang mamuno anuman ang larangan ng aming buhay. Sa aming pamumuno, mangyari o Diyos na gamitin namin ang katalinuhan na nanggaling sa iyo, ang kalakasan ng Espiritu na ibinibigay mo sa amin. At Panginoon, mangyaring hindi lamang po ang mga magagandang salita na namumutawi sa aming bibig ang maririnig, kung hindi makikita rin ito sa kilos na siyang makatutulong sa bawat isa. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Sumainyo ang isa na namang edisyon ng COVID Watch Weekend. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at magkita-kita muli tayo sa susunod na weekend. Tandaan po natin na malaki ang maibubunga ng tamang impluwensya sa pagsugpo ng kinakaharap nating krisis. Sa pangalan ng ating buong pangkat, ito po si Heidi Bernardo Sampang nagpapaalala, basta't laging handa at sama-sama sa kanyang lakas, kaya natin to. Subaybayan ang COVID Watch Weekend, linggo-linggo, para sa napapanahong impormasyon at pananaw sa pagharap ng bayan sa krisis ng COVID. Para sa inyong mga komento at tanong, sundan ang mga Facebook page ng FEBC Philippines.